Nilinaw ng mga major shareholders ng GMA Network na hindi biglaan ang pagputol sa negosasyon para sa pagbili ng negosyanteng si Ramon Ang ng bahagi ng kanilang shares sa kumpanya. Ayon sa isang pahayag ni Angela Cruz, Vice President for Corporate Communications ng GMA, napilitan lamang ang Jimenez, Duavit at Gozon Groups na tapusin ang negosasyon pagtapos ng isang taong pakikipag-usap. Matapos nilang tanggapin noong March 21, 2015 ang lahat ng nalalabing proposal ni Ang as of February 27. Patuloy pa rin nagsagawa si Ang ng mga bago at karagdagang proposal at bagong requirements. At matapos mabalita sa mga dyaryo ang pahayag ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon noong May 14 na the ball is now in Ramon Ang's court. Wala mang deadline na ibinigay pero dapat magpasya si Ang sa loob ng makatwirang panahon. Sa isang pahayag, inulit ni Ang na biglaan daw ang pagtapos ng kanilang negosasyon. Noong June 22, sinulatan pa daw siya ng GMA tungkol sa mga isyong di pa nare-resolba. Pero wala naman daw sinasabing hindi na itutuloy ang negosasyon. Nalaman na lang daw niya kinabukasan na nagsabi na ang GMA sa Philippine Stock Exchange na tinapos na ang kanilang negosasyon. Sagot ng GMA Network, hindi raw tama ang pahayag ni Ang. Noong May 9, nagpadala daw ang abogado ng major stockholders ng dalawang dokumento, ang share purchase agreement ng major shareholders na nagsasaad na nagkasundo na ang mga nagbebenta at ang bumibili at tinatanggap na ng shareholders ang posisyon ni Ang sa ilang natitirang issue noong March 21 at ang deed of absolute sale para sa shares ng Gozon Group lamang. Isang dokumentong iminungkahi matapos mag-usap ni Ang at major shareholder Menardo R. Jimenez. Ginawa raw ito kahit na noong March 26, sinabi na ni Ang na hindi na niya itutuloy ang transaksyon dahil meron umanong mga nagbago sa kumpanya, mga alegasyon na hindi raw totoo at mapapasinungalingan ng financial reports ng GMA. Noong May 18, sinabi ni Ang na hindi niya tinatanggap ang deed of absolute sale at muling nagbungkahi ng panibagong terms. June 22, sinabihan si Ang ng mga major shareholders na hindi nila tinatanggap ang mga bagong hinihingi ni Ang at hindi na sila bukas sa renegotiation o panibagong negosasyon. May isa pang rason kung bakit hindi na itinuloy ang transaksyon. Noong Miyerkules, sinabi ng abogado ni Ang na nag-lapse na raw ang exclusivity period ng November 15, 2014. Noon lang ito narinig ng mga major shareholders. Lumalabas na patuloy na nakikipagnegosasyon si Ang kahit pa iniisip nitong pwede siyang umalis sa negosasyon anumang oras pagkalipas ng November 15, 2014.